May mga tao talagang umiibig sa di tamang panahon o maaaring pinagtagpo pero pilit na pinaglayo ng tadhana. Pero dahil sa mga ganoong pagkakataon sa ating mga buhay ay binibigyan tayo ng mga aral na hindi natin makakalimutan. Magandang araw po sa iyo, Mr. Narrator, at sa mga nakikinig. Isa po ako masugid ninyong tagapakinig at itago nyo na lang ako sa pangalang Marilina. Nais ko pong magbahagi sa inyo ng kwentong kababalaghan tungkol sa pinsan ko na nagtungo sa Antique upang dumalo ng alumni homecoming. Taong 1988, sumapit ang araw na nabalitaan ni Tia Berta na nakipaghiwalay ang aking pinsan na si Malu sa kanyang nobyo. Matapos ang ilang buwan ay wala na siyang nasagap na impormasyon tungkol sa buhay pag-ibig nito kaya inakala niyang walang nobyo ang kanyang pamangkin. Lumipas ang ilang araw ay nasorpresa siya nang biglang dumating si Malu sa Antique. Wala man lang itong pasabi na darating siya kaya hindi siya masyadong nakapaghanda. Natanong si Malu ni Tia Berta kung bakit biglaan ang pagluwas nito at nabanggit naman sa kanya ni Malu na dadalo siya ng alumni homecoming sa sekundarya sa Antique at pagkatapos nun ay saka siya babalik ng Maynila. Tumuloy siya sa tahanan ni Tia Berta. Gulat na gulat ang tiyahin ko sa malaking ipinagbago ni Malu. Bukod sa ugali ay talagang nagbago ang pisikal nitong anyo. Noong elementarya at sekundarya ay nanirahan sa Antique ang pamilya ni Malu para makipagsapalaran. Nakasama ni Tia Berta si Malu at masasabi niyang mabait at masunurin itong bata noong mga panahong yun. Pero hindi nagtagal ay may magandang oportunidad sa Maynila kaya naman naisipang magtungo doon ng pamilya ni Malu. Sa Maynila ay pinagpatuloy ni Malu ang pag-aaral niya sa kolehiyo. At noong makabalik siya sa Antique, mga ilang taon na ang nakakalipas, ay talagang nagulat si Tia Berta. Hindi na siya tahimik at mahinhin na babae na katulad ng dati. Masyado siyang maselan sa kanyang katawan at napupuno siya ng mga kolorete sa mukha. Malayong malayo sa itsura niyang probinsyana noong nasa sekundarya pa lamang siya. Mukhang malaki ang impluwensya ng kapaligiran maging ng mga kaibigan ni Malu dahil sa isang iglap lamang ay halos hindi na siya makilala ng kanyang tiyahin. Malayong malayo na ang kanyang itsura sa dating simple at hindi makabasag pinggang Malu na pala kaibigan at mapagmahal na pamangkin at pinsan. Medyo matalas din ang kanyang bibig. Nagmukha siyang matapang at wala siyang kahiya-hiya sa katawan. Wala siyang pakialam sa anumang sasabihin sa kanya ng ibang tao. Hindi na nagtataka si Tia Berta dahil nasanay na si Malu sa buhay sa Maynila kasama ang kanyang pamilya. Lumaki din siya sa layaw, kaya kahit anong bagay na naisin niya ay nakukuha niya sa isang kisap mata. Medyo naiilang si Tia Berta at kahit papaano ay nanibago siya sa pakikitungo sa kanya ng naturang pamangkin. Marami siyang hindi maintindihan sa mga ikinikwento nito ukol sa mga makabagong salita, usong kasaotan at kagamitan sa Maynila. Pinagmamasdan niyang mabuti si Malu at kapansin-pansin na mula ulo hanggang paa ay talagang binago na ito ng lungsod na kanyang kinalakhan. Pero sa kabila ng malaking kaibahan ni Malu ay nakatitiyak si Tia Berta na kaya pa rin itong mamuhay sa hirap at sa tingin pa niya ay nagtitiis lamang si Malu na tumira sa kanilang bahay kahit wala silang aircon at hindi naman mga masasarap na imported na pagkain ang kanilang mga kinakain para lamang makapagbakasyon sa Antique. Pinakain na muna ni Tia Berta ng ginataang isda si Malu. Pansin niya na hindi lamang ito nagkamay at pinili pang kumain habang nakakubyertos. Marahil sa sobrang gutom ay hindi na ito umarte kahit malansa ang isda. Naubos ni Malu ang pagkain at wala siyang itinira sa kanyang plato. Kaya naman tuwang-tuwa si Tia Berta.
Kahit sosyal ang pamangkin niya ay marunong pa din itong magpahalaga sa mga bagay-bagay. Pagkatapos niyang makakain ay pinagpahinga siya ni Tia Berta sa kanyang inihandang silid kung saan umidlip si Malu at nagpahinga ng ilang sandali para mapawi ang sobrang pagod sa biyahe. Pagsapit ng hapon ay nagising si Malu at inabutan niya sa sala na kausap ni Tia Berta at Tio Elmer ang isang panauhin. Napakunot ang noo niya sapagkat mukhang hindi niya nakikilala ang kausap ng kanyang tiyahin. Pagkakita sa kanya ni Tia Berta ay ipinakilala niya ang kanyang kapitbahay na binatang si Dino. Magalang at magiliw ito nakipagkilala kay Malu at pansin ng mag-asawang Tia Berta at Tio Roberto na nabighani si Dino sa taglay na kagandahan ng dalaga. Kaya lang nag-alangan si Malu nang pagmasdan niya mula ulo hanggang paa ang binata at napansin na mukha itong mahirap. Gwapo ang lalaki pero halatang baduy at probinsyano, kaya talagang palihim na lamang na napasimangot sa isang tabi si Malu. Kahit mukhang kaedad lamang niya ang binata at biniyayaan ng kagandahang lalaki ay hindi pa rin ito papasa sa kanyang panlasa. Nagkunwari na lang siyang masayang nakipagkilala para lang hindi mapahiya ang binata bago siya bumalik sa loob ng kwarto. Natuwa naman ang mag-asawang Tia Berta at Tio Elmer sa positibong reaksyon ni Malu kay Dino at sa palagay pa nila ay mukhang magkakasundo ang dalawa at pwede silang maging magkaibigan. Simula ng araw na yun ay naglakas loob ang binatang nagngangalang Dino na umakyat ng ligaw kay Malu. Araw-araw itong nagpupunta sa bahay ni Tia Berta at nagdadala ng kung ano-anong mga kakanin at mga masasarap na inumin na regalo para kay Malu. Nakikipagkwentuhan din siya sa dalaga at mukhang naging magaan talaga ang loob niya rito. Nagpaalam siya sa mag-asawa na kung maaari siyang umakyat ng ligaw. Pumayag naman sila pero sinabihan din nila si Dino na magsabi kay Malu upang matiyak niya ang magiging desisyon nito. Kaya lang nabanggit ni Malu na hindi pa sila tuluyang naghiwalay ng nobyo niya sa Maynila at hindi niya kayang tanggapin ang pag-ibig sa kanya ni Dino. Kaso ay nagpumilit pa rin si Dino kahit alam niyang may nobyo si Malu. Nabanggit niya sa dalaga na hindi siya susuko at patutunayan niyang totoo ang pagmamahal niya para dito at gagawin niya ang lahat para maging karapat-dapat at maagaw siya sa nobyo nito. Sa palagay ni Dino ay tinamaan siya ng husto kay Malu na hindi niya maramdaman sa iba niyang mga nililigawan noon. Naisip ni Tia Berta na marahil si Dino na rin ang maging susi para magbago ang isip ni Malu at mabago na rin ang pananaw nito sa buhay. Kaya pinayuhan siya ni Tia Berta na tanggapin na ang pag-ibig ng binata at kung maaari ay pag-aralan itong mahalin. Nakinig naman si Malu sa payo sa kanya ni Tia Berta, kaso ay hindi niya ginawang madali ang lahat ng bagay sapagkat gusto pa rin niyang pag-aralan kung paano katibay at katatag si Dino. Kung mabilis itong susuko sa lahat ng pagpapahirap niyang gagawin dito. Kahit nagdadala ng iba't ibang kakanin at matatamis na pagkain si Dino para kay Malu, ay hindi pa rin ito nakontento. Pinahirapan niya ng lubusan si Dino at kung ano-anong hinihingi niyang mga material na bagay, kaya napilitan si Dino na gumastos ng malaking halaga ng pera. Minsan pa siyang humingi ng pabor dito na dalhin siya sa masarap at mamahaling kainan sapagkat hindi siya sanay na kumain sa mga karinderya o mga turo-turong mumurahing kainan. Pinilit ni Dino na makakuha ng sapat na pera para lang madala si Malu sa isang mamahaling kainan at mapakain ng masasarap na pagkain. Isang gabi, umuwi si Malu na masayang-masaya habang pinagmamasdan ang regalo sa kanyang porselas at tsokolate ni Dino. Nakarating kay Tia Berta ang mga ginagawa ni Malu kay Dino. Hindi niya lubos maisip na naging maldita ito at makapal ang muka sa pakikitungo kay Dino. Inakala pa naman niya na magkakasunto ang dalawa subalit naging mahirap para kay Malu ang lahat. Lumapit si Tia Berta kay Malu
at pinagtaasan niya ito ng boses. Magaling ka rin magpanggap ano? Hanggang kailan mo pahihirapan ang lalaking totoo ang pagmamahal sa'yo? Nagulat si Malu at tila naguluhan sa mga sinabi ng kanyang tiyahin. Tiya, ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi ko po kayo maintindihan. Lalong sumiklab ang damdamin ni Tia Berta. Napagalitan niya si Malu at nabanggit pa niya na kung paglalaroan lamang ni Malu ang damdamin ni Dino ay mabuti pang ipagtapat na niya ang katotohanan na wala itong pag-asa sa panliligaw sa kanya. Dahil ayaw nilang makitang miserable at lumabas na hinuhututan lamang ito ng pera ng kanilang pamangkin. Pinag-isipan at pinagplanuhang mabuti ni Malu ang kanyang mga dapat sabihin kay Dino. Sa totoo lamang ay parang sinundot siya ng konsensya simula noong kinastigo siya ng kanyang tiyahin. Pakiramdam niya ay napakasama niyang tao at nang biktima siya ng isang inosenteng lalaking may wagas na pagmamahal para sa kanya. Balak niyang ipagtapat dito ang lahat at pagkatapos nun ay hindi na siya magpapakita dito para naman mabilis niyang makalimutan lahat ng mga ginawa sa kanya ni Dino. Lumipas ang ilang araw at sumapit ang araw ng alumni homecoming at lalong inusig ng konsensya si Malu. Ayaw na sana niyang dumalo sa programa, kaya lang ay nanghihinayang siya sa pagpunta sa Antique. Kaya nakisama na lang siya sa kanyang mga kaklase hanggang sa makasalubong si Dino na dumalo din sa naturang programa. Ipinagtapat niya ang buong katotohanan sa binata at napagtanto niya ang kanyang mga pagkakamali. Humingi siya ng ikalawang pagkakataon para mapatawad siya ni Dino at hindi naman naging maramot ang binata. Sinikap nilang magsimula muli bilang magkaibigan at magkakilala ng maayos. Pakiramdam ni Malu ay nagkaroon siya ng kapayapaan sa pag-iisip nang mapatawad siya ni Dino. Sinimulan na rin niyang maging simple at makontento sa kung anong kayang ibigay sa kanya ng binata hanggang sa unti-unti na siyang mahulog sa mga kabutihang ipinapakita nito sa kanya. Naging masaya siya noong mga puntong minahal niya ang kanyang sarili at nag-umpisa na siyang manamit ng simple at hindi maglagay ng mga kolorete sa muka. Nabanggit kasi ni Dino na mas litaw ang natural na kagandahan ng isang babae kung hindi ito masyadong maglalagay ng makapal na kolorete sa muka. At dahil doon ay humarap siya sa salamin at napansin nga niya na mas maganda siya kung simple at natural lamang ang mga nilalagay niya sa kanyang muka. Bukod pa doon ay hindi niya namalayang may nabubuo na siyang pagtingin habang natututunan niyang pahalagahan ang pagmamahal nito para sa kanya. Kaya naman isinunod niyang pagplanuhang hiwalayan ng tuluyan si Alfredo para naman magiging maganda ang pasok ng pakikipagrelasyon niya kay Dino kung sakaling tanggapin niya ito sa kanyang puso. Dumating sa punto na handa na si Malu na ibigay ang pagmamahal niya kay Dino nang biglang tumawag ang kanyang nobyong si Alfredo at nabanggit nito na magbabalik bayan na siya. Nais niyang sunduin sa Antique si Malu upang maibalik nilang muli ang kanilang relasyon na mauuwi na sana sa hiwalayan. Naalarma si Malu at pinilit niyang wag itong papuntahin sa Antique at pinagpilitan na gusto niyang makipaghiwalay dito dahil sa palagay niya ay wala na rin patutunguhan ang kanilang relasyon at hindi na nila napapaligaya ang isa't isa. Ngunit hindi iyon tinanggap ni Alfredo. Nagpumilit siyang makipag-ayos kay Malu at sikaping maging responsableng nobyo. Marami siyang koneksyon sa bawat lalawigan at probinsya kaya madali niyang nalaman ang eksaktong lokasyon ni Malu at sa mga sumunod na araw ay nakarating siya sa bahay ni Tia Berta. Bagay na lalong nagpakomplikado ng lahat, lalo pat eksaktong inabutan niyang kumakain sa may sala si Malu kasama ni Dino. Walang ano-ano ay binati niya ang dalaga at kasabay nito ay hinalikan niya ito sa labi. Tinulak siya ni Malu sa sobrang gulat at takot. Pinahid niya ang kanyang mga labi, indikasyon na ayaw niya ang ginawa nito sa kanya.
Tumayo si Malu at namilog ang mga mata niya nang makita si Alfredo na nasa kanyang harapan. Halos hindi siya makapagsalita at nanigas mula sa kanyang kinatatayuan. Natigilan naman si Dino sa kanyang pagkain at medyo uminit ang kanyang ulo mula sa mga nakita niyang paghalik ng lalaki kay Malu. Matapang siyang tumayo at hinarap si Alfredo. Tinanong niya kung sino ang lalaki at bakit niya hinalikan si Malu. Napangisi si Alfredo at nagpakilala bilang nobyo ni Malu at balak niya ng pakasalan ang dalaga kaya umuwi siya ng Pilipinas. Nakipagtalo si Dino kay Alfredo at ipinagdiinan niyang siya mismo ang iniibig ni Malu kaya kung maaari ay umalis na si Alfredo kung ayaw niyang masaktan. Sa puntong iyon ay nainis si Alfredo at hinamak-hamak niya si Dino. Pinagduduro niya ito sa muka pagkatapos ay ininsulto ang buong pagkatao. At anong akala mo? Mahal ka ni Malu? Para ipaalam ko sa'yo, hindi pumapatol sa isang kahig isang tuka ang nobya ko. At isa pa, wala sa kalingkingan mo ang tipo ng lalaki ni Malu. Kaya nga akong pinili niya dahil bukod sa gwapo, mayaman ako at kayang-kaya kong bilhin lahat ng pagkatao mo. Karagdagan pa, alam na ni Malu na may maayos akong trabaho at kaya kong tapatan ang kanyang mga luho. Siguro ginamit ka lang niya para sa pansamantalang kaligayahan at makakuha ng pera. Pinagdiinan pa ni Alfredo ang kanyang mga sinabi kay Dino habang binibigyan ito ng masasamang tingin. Hindi niya pinalampas ang pagkakataong iyon lalo pat isa lamang mahirap si Dino at hindi ito nababagay sa kanyang nobya. Sa puntong iyon ay hindi na napigilan ni Dino ang kanyang sarili kaya nagpambuno sila ni Alfredo sa loob ng bahay. Nagsipaglabasan sina Tia Berta at Tio Elmer, gayon din ang kanilang dalawang anak at inawat nila ang dalawang binata. Tumulong din sa pag-awat si Malu pero nang makabangon si Dino at makatamo siya ng mga ilang pasa at galos sa muka, ay pinandisikan niya ng mga mata si Malu na animoy isang mabangis na hayop. Totoo ba ang mga sinasabi niya sa akin? Yun lang ang habol mo sa akin, Malu. Sumagot ka at pakiusap. Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Tanong ni Dino na puno ng puot. Umiling-iling si Malu habang hindi mapigilang mapaluha sa isang tabi. Parang sumakit ang dibdib niya ng mga sandaling yon at halos manghina siya sa matinding kahihiyan. Noong bandang naimasmasan na siya ay saka pa lang siya nagsalita habang nanginginig ang boses. Hindi totoo yan. Patawarin mo ko. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko akalaing pupunta dito ang nobyo ko, Dino. Hindi na kita pinaglalaruan pagkatapos ko noong makahingi ng tawad sa'yo. Nagkaroon ng puwang ang puso ko para sa'yo at binalak ko na sana makipaghiwalay ng tuluyan sa aking nobyo. Ngunit hindi maganda ang kinalabasan ng lahat. Hindi nakinig si Dino. Masyadong masasakit ang mga revelasyon niyang nalaman kaya hindi niya na magawang paniwalaan si Malu. Imbis na huminahon ay pinagbantaan niya si Malu. Minahal kita, pero sinayang mo ang lahat ng mga ginawa ko para sa'yo. Nagmukha kong tanga sa kakasunod lahat ng utos mo. Pinagbigyan kitang makabawi sa mga atraso mo sa akin dahil umaasa ako na balang araw mamahalin mo rin ako. Pero heto, at ginamit mo lang pala ang pagmamahal ko sa'yo para gawin mo akong laruan. Wika ni Dino. Binalak ni Malu na lapitan si Dino subalit pilit itong dumidistansya sa kanya at patuloy na lumuluha sa sobrang sama ng kanyang loob. Makalipas pa ang ilang minuto ay nag-umpisa itong magsalita. Simula sa araw na to, isinusumpa ko ang pagmamahal ko sa'yo. Pagbabayaran mo lahat ng mga ginawa mo sa akin. Parurusahan kita sa buong buhay mo at hindi mo makakalimutan ang gagawin ko sa'yo. Mas mabuti pang mamatay ka kaysa makita kita sa piling ng iba. Nagulantang sina Tia Berta at Tio Elmer sa kanilang mga narinig. Tila isinumpa ni Dino si Malu batay sa mga binitawan nitong mga salita. Hindi nagtagal ay padabog na lumayas ng bahay si Dino.
Galit na galit naman sina Tia Berta at Tio Elmer kay Alfredo. Pinagtabuyan nila ang binata ngunit hindi pa rin ito umalis sa Antique. Nagrenta ito ng paupahang bahay at araw-araw siyang bumibisita kay Malu. Kahit na pinagtutulakan na siya palabas ng bahay. Nakikipaghiwalay si Malu ngunit umaayaw at ayaw pumayag ni Alfredo. Patuloy niyang ipinaglalaban ang pag-ibig niya para kay Malu. Habang tumatagal ay hindi niya na makayanang maibalik ang pagmamahal ni Malu. Malamig ang pakikitungo sa kanya ni Malu hanggang sa tuluyan na siyang mapagod sa kakasuyo sa dalaga at nagpasya siyang umalis pabalik sa ibang bansa. Simula nang magkagulo sina Malu at Dino ay hindi niya na nakita pa ang binata sa kanilang lugar at narinig nila sa mga kapitbahay na lumisan sa Antique ang buong pamilya ng binata. Naisip na rin ni Malu na bumalik sa lungsod at kalimutan na rin ang nangyari. Alam niyang hindi na siya mapapatawad ni Dino at wala na rin siyang ideya kung saan ito pumunta. Kaya lang, sa mismong araw na ihahatid si Malu ng kanyang mga kamag-anak sa terminal, ay biglang sumakit ang kanyang tiyan. Namilipit siya at hindi nila malaman kung bakit bigla na lamang itong sumakit. Wala naman siyang ibang nakain sapagkat pare-parehas lamang silang magkakamag-anak na iisang klase ng pagkain ang inalmusal at kinain noong tanghali. Nakapagtataka na hindi sumakit ang tiyan ng kanyang mga kamag-anak. Maghapon siyang nagsusuka at may mga lumalabas na uod sa kanyang suka. Nanindig ang balahibo ng mag-asawang Tia Berta at Tio Elmer. Nagulat pa sila noong tumirik ang mga mata ni Malu. Pagkatapos niyang abuti ng trangkaso, madalas siyang kinukumbulsyon at saka pinapakain siya ng mga pagkain may sabaw at may sinusuka siya na may kasamang mga kulisap. Dadalhin na sana nila sa albularyo si Malu nang biglang gumanda ang pakiramdam nito nang sumapit ang hating gabi. Napanatag ang kanilang kalooban at magdamag siyang binantayan ng kanyang tiyo at tiya hanggang sa sumapit ang umaga. Kaya lang, nagkaroon na naman ng labtok sa buong katawan ni Malu at habang namimintog at napipisa ang labtok ay lumalabas ang mga nana at sariwang dugo sa kanyang buong katawan. Bumagsak na rin ang kanyang katawan kaya nagpatawag ng albularyo ang kanyang tiyahin at dinala sa kanilang bahay. Tinawas si Malu at lumabas sa tawas na may bumabarang sa dalaga. Nabanggit ng albularyo na isang binata ang may kagagawan at labis itong nasaktan sa ginawang pananakit sa kanyang kalooban. Nagimbal at talagang nagtindigan ang mga balahibo ng buong mag-anak mula sa kanilang mga narinig. Tinanong ni Tia Berta mula sa albularyo kung may paraan pa para malabanan ang barang, subalit umiling-iling lamang ito. Nabanggit niya na malakas ang tinataglan nitong kapangyarihan at hindi niya kayang tapatan ng kanyang kakayahan. Isa pa, wala nang ibang solusyon para matanggal ang barang kung hindi ang mismong buhay ni Malu. Titigil lamang daw ang binata sa kanyang pambabarang kung mamamatay ang dalaga. Mukhang sagad sa buto ang galit ng bumabarang kay Malu at talagang umabot sa punto na wala nang kapatawaran para maiayos ang lahat. Kinilabutan ang buong mag-anak sa kanilang mga narinig. Kaya pagkatapos na magamot si Malu ay mabilis na nagtungo sa may malaking tindahan sa bayan si Tia Berta at tumawag siya sa mga magulang ni Malu upang ipaalam ang kalagayan nito at masundo na rin siya sa Antique sa lalong madaling panahon. Kahit papaano ay parang nabunutan siya ng tinik sa lalamunan noong maipaalam niya sa mga ito ang buong nangyari kay Malu. Hindi lamang niya nabanggit na nakasakit ito ng damdamin. Damdamin ng isang lalaki. Kaya lang ay hindi na yata maisasalba ang buhay ng dalaga. Sumapit ang gabi at biglang nagsisigaw si Malu. Kaya naman naalarma ang mag-anak at pumasok sila sa loob ng silid nito, subalit noong bandang pinihit na nila ang siradura ng pinto at makapasok sa loob ng silid
ay napasigaw sila nang matagpuan si Malu na dilat ang mga mata. Pumutok lahat ng malalaking sugat, maging mga bukol nito sa katawan, at walang buhay siyang nakahandusay sa sahig. Inakala nila na nawalan lamang ito ng malay, pero nanigurado pa rin sila. Lumapit sa kanya si Tio Elmer. Binuhat siya at pinulsuhan. Subalit, wala nang tumitibok sa kanyang mga ugat. Maging ang puso nito ay tumigil na din sa pagtibok. Isa na siyang malamig na bangkay at nahuli na sila sa pagliligtas sa buhay nito. Nagimbal si Tia Berta sa kanyang nasaksihan. Napapasigaw ang buong mag-anak upang humingi ng tulong sa mga kapitbahay, hanggang sa unti-unting magpuntahan ang kanilang mga kapitbahay at nakita nila ang malamig na bangkay ni Malu. Ganoon na lang ang pagdadalamhati nila sa sinapit ni Malu. Hindi nila sukat akalaing magagawang patayin ito ni Dino sa pamamagitan ng pambabarang. Sagad sa buto ang galit nito sa kanya, at habang buhay na marahil nitong dala hanggang sa hukay ang galit kay Malu. Lumipas ang ilang araw ay nagtungo sa Antique ang pamilya ni Malu at dinala nila sa Maynila ang bangkay nito kung saan siya inilibing. Masakit sa buong pamilya ang sinapit ni Malu, at sa isang iglap lamang ay babawian ito ng buhay sa batang edad. Pagkatapos ng libing ay nag-migrate na ang mga magulang ni Malu sa Amerika at hindi na muling bumalik ng Pilipinas. Wala na rin silang masyadong komunikasyon sa pamilya ni Tia Berta sa Antique. Samantala, hindi naman tumigil sa paghahanap ang pamilya ni Tia Berta kay Dino, hanggang sa may nagtapat sa kanilang malayong kamag-anak ng binata na naninirahan na din sa kabilang bayan sa Antique. Ipinagtapat nito kay Tia Berta na nagmula ang kanilang angkan sa Aurora at kilala sila bilang mga mambabarang, at bukod pa sa bagay na iyon ay kabilang sa miyembro ng aswang ang pamilya ni Dino. Subalit, mas minabuting makapamuhay bilang normal na tao. Kaya naman, nagkawatak-watak ang kanilang mga angkan. Ang iba ay pinagpatuloy ang pagiging aswang. Ang iba ay minabuting lumayo at tumalikod sa pagiging aswang. May pagpipilian pa rin naman daw sila, at kung gugustuhin nilang maging aswang o manatiling tao ay depende daw iyon sa kanilang kagustuhan at paninindigan. Dagdag pa nito, ang pamilya ni Dino ay kabilang sa gabunan. Sila ang mas biyasa, malalakas at mas tusong mga uri ng aswang. Hindi sila nagpapalit ng anyo bilang hayop, at takot sa kanila ang ibang angkan ng aswang sa kanilang lugar. Nananatili silang malalakas at makapangyarihan tuwing umaga. Kaya nilang atakihin ang tao bago sumapit ang takip silim, at posible nilang patayin ang kanilang mga biktima sa pamamagitan ng pamimilipit, pagsakal at pagbali ng mga liig dito. Karamihan sa mga gabunan ay mabibilis at hindi sila basta-basta napapansing sumusugod. Kaya nilang maglaho sa dilim at makalipad kahit walang pakpak. Posible din siyang magnakaw ng mga sanggol na walang ibang nakakakita. At pinapalitan nila ang mga biik o malalaking isda upang gawing kawangis ng mga sanggol. Si Dino ang kasunod na salinlahi sa pagpapasahan ng pagiging aswang, subalit tumanggi daw ito simula noong makapanligaw siya kay Malu. Mas pinilit niyang maging tao upang maging karapat-dapat dito. Binago niya ang kanyang sarili, kaya lang ay nasaktan ang binata at halos mabaliw sa sobrang pagmamahal niya sa dalaga. Kaya minabuti na lang na bumalik ng Aurora ang kanyang pamilya. Pinilit pa rin siya ng kanyang lolo na maging aswang, kaya sa sobrang sama ng loob niya sa kasawiang pag-ibig na idinulot sa kanya ni Malu, ay pinili na rin niyang maging aswang at tanggapin ang itim na perlas. Tutal, wala na siyang dapat na katakutan at panghinayangan. Nawala na sa kanya ang minamahal na babae,
at lagpas-lagpas pa ang idinulot nitong sakit na tagos sa kanyang puso. Mas lalong kinilabutan ng husto sina Tia Berta at Tio Elmer nang malaman nila na ang gabunan ay kumakain lamang ng karne ng tao, 1 hanggang 2 beses sa isang taon. Napakahirap isipin, Mr. Narrator, na sa ganoong klase ng pag-ibig ay mauuwi lamang sa kamatayan. Naging aral din kay Tia Berta ang ginawang pagsasakripisyo ni Dino para makamtan lang ang pag-ibig ni Malu, ngunit mas pinairal ni Malu ang kanyang pansariling interes at hindi niya pinutol ang anumang koneksyon at relasyon sa kanyang dating nobyo bago siya nagsimula ng panibagong pakikipagrelasyon kay Dino. Sadyang may mga taong makasarili at mapagkunwari, pero mas mahalaga pa rin ang pagpapatawad sa sarili, gayon din sa ibang tao. At dito na po nagwawakas ang kwento ni Malu, at sana po ay nakapagbigay ng aral ang kanilang karanasan. Salamat po, Mr. Narrator, sa pagpili mo upang mabasa itong aking kwento at maisalaysay sa iyong YouTube channel.